Mga kabayan, sa kabila ng matinding utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magsasagawa sila ng investigasyon para mapanagot ang mga matataas na opisyal ng gobyerno at mga pribadong sektor na sangkot sa malawakang pandarambong o pangungurakot sa kabanang bayan kaugnay sa mga palpak na flood control project sa bansa, tila magkakaalaman na at mabibisto na ang mga buwaya na nagpapasasa sa kabanang bayan. Kahapon lang ay nag-trending sa social media ang palpak na flood control project na ginawa sa Barangay Tagumpay, Nauhan Oriental, Mindoro. Ito ay matapos ma-discover ni Governor Bons Dolor sa kanyang ginawang inspeksyon sa mga dike na gumuho at nagiba dahil sa sobrang nipis na mga semento na ginamit dito. Aniya, 1 bilyong piso kada 1 kilometro ang nakalaang budget sa naturang proyekto at ito ay nasayang lang dahil sa substandard na ginamit dito. Sa haba na ho na akin nilalakbay dito, ako po'y lubos na nagpapasalamat. Dahil finally, nakakita ho ako ng isang bakal na inilagay. Sino? Imagine nyo, ha? All throughout. Walang bakal, pero ito meron. Salamat ho ng marami sa gumawa nito, sa nag-inspect nito, at sa DPWH, maraming salamat po. At least, may isang bakal sa buong stretch na ito. Fact na hindi yan galing planta, pinutol. At yes. Dumami. Tinipid. Kaya mo, malinaw yan. Kung yan ay galing planta, dapat yan, ang ibabaw, very fine ang pagkakakat. Kita mo, kinat o. Kalawa, tingnan mo ang kalokohan ha. Ang tamang pagre-repair, bubunutin. Saka ulit babalik. Ano ang ginawa? Tinulak. Tama ba yun? Ayon sa gobernador, nakakapangilabot at nakakadismaya ang ginawang project na ito ng national government. Tanong niya bakit pumasa ito sa inspeksyon at mga engineers maging sa pamunuan ng DPWH. Makikita sa mga larawang ipinost ni Governor Bons Dolor na sobrang nipis ng ginamit na semento. Walang bakal na ginamit at puro buhangin lang at mga bato ang nasa loob nito. Dahil dito, sinabi ni Governor na ipaparating niya agad ito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para siya mismo ang gumawa ng agarang aksyon at mapanagot ang mga nasa likod ng palpak na flood control project na ito sa kanyang probinsya. Samantala, isa rin sa matapang na bumabangga sa mga malalaking kontraktor at matataas na opisyal ng gobyerno ni PBBM ay itong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kung saan ay marami siyang hawak na ebidensya at mga pangalan ng ilang mga congressman na sangkot sa malawakang korupsyon sa flood control project ng pamahalaan. Ayon kay Magalong, kung sakaling ipapatawag siya sa pagdinig sa Senado at Kamara, ay hindi niya ibibigay sa mga ito ang hawak na ebidensya. Sa halip ay direkta niyang iaabot ito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil anya ang mga congressman mismo ang sangkot at sila rin ang mag-iimbestiga sa kanilang kaso. Kaya walang saysay ang mga ebidensya na kanyang ibubunyag sa publiko. Anyway sir, meron po kasing sinasabi na, hinahamon kayo na humarap sa mga investigasyon, nakatanggap na ho ba kayo ng formal na imbitasyon sa mga pagdinig? Wala pa. Wala pa naman. But if you receive an invitation, you are ready to bring those evidence, sir? Ay, hindi ko dadalhin sa kanila yung ebidensya. Hindi ko, bibigay ko doon sa investigating agency. Bakit, sir? Bakit hindi nyo dadalhin sa kanila? Trust issue yan eh. Sino ba nag-iimbestiga, di ba? Unang-una, pagkakatiwala mo ba kung ikaw Jersey, pagkakatiwala mo ba yung nag-iimbestiga, yung sila mismo yung mga sangkot? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa gagawing investigasyon ng ating pamahalaan kaugnay sa mga anomalya sa flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa, naniniwala ka ba na mapaparusahan at mapapanagot ang mga ito kung sila mismo ang mga sangkot at nangunguna sa korupsyon? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Marami pong salamat. Ipinag-utos na ng Commission on Audit and Fraud o ang fraud audit sa mga flood control projects sa Bulacan. Layo ng fraud audit na mangolekta
pagkumpleto ng mga dokumento upang makita kung mayroon fraud o peking transaksyon kaugnay ng proyekto. Batay sa report ng COA, mula sa higit 548 billion pesos na mga flood control projects sa bansa, ang Central Luzon ang nakakuha ng pinakamataas na pondo na aabot naman ng halos 100 billion pesos. Ang Bulacan naman ang nakakuha ng pinakamataas na pondo sa rehiyon na umabot ng nasa 44 million pesos. Kamakailan lang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa mga flood control projects matapos niyang pangalanan ang top 15 na mga contractor na nakakuha ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Personal ring nag-inspeksyon si PBBM sa Bulacan noong nakaraang linggo. Nag-inspeksyon si Oriental Mindoro Governor Bons Dolor sa bayan ng Nauhan nitong Sabado kaugnay ng nasirang dike sa bayan na nasira. Sa kabila ng tangkang pagharang ng mga gwardiya ng construction company sa lugar, itinuloy pa rin ng gobernador ang inspeksyon. Sa isinagawang pag-iikot, nakita ang umano'y substandard na konstruksyon ng gumuhong dike. Manipis ang simento, puro buhangin ang loob at walang bakal ang dike. Ayon sa gobernador, nagkakahalaga ng 1 bilyon kada kilometro ang proyekto. Dahil dito, nananawagan ng gobernador kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang anomalya sa nasabing flood control project. Ilan po ba itong mga nasa listahan nyo na sinasabing palpak na flood control projects? Well, kino-consolidate pa namin lahat. At in due time, sasabihin namin. Mabuti pa siguro, i-release namin after, pag na-consolidate na namin lahat. Kasi maraming nagsasubmit sa akin eh. You mean, Yeah, oo. ilalabas nyo po kagaya ng ginawa ng Pangulo, publiko ay makikita? Pinakamaganda siguro si Pangulo na maglalabas. Ipapadala na lang namin sa kanya. O isasubmit namin sa kanya. Okay, pero kailan po ninyo ipapadala sa Pangulo ang mga listahan na ito? Conforme kung subject to his availability. Although nagpasabi na ako, oo. Okay, pero nagsabi na po ba sila na ready silang tanggapin kayo kung kailan? Wala pa. Nahinintay ko nga kung ano ang kwan. Hopefully, siguro in the next, hopefully next week. Baka next week. Okay. But Mayor, may we know kung ano po itong mga... Kasi kwan naman si Kwan very enthusiastic naman si Presidente na makatanggap ng mga impormasyon. Okay, but initially sir, ano po ang response ng Malacanang? Nung nagpasabi kayo na gusto nyo makausap ang Pangulo at ihain sa kanya yung mga ebidensya na meron kayo? Wala pa, naghihintay pa ako ng feedback. Okay. Naghihintay pa ako. Sir, may we know kung ano-ano itong mga klaseng ebidensya na hawak ninyo? Are these documentary evidence directly linking some lawmakers sa kickback sa mga proyekto? Yes. Mostly mga anomalies pa. Tapos makikita mo na lang doon siguro kung sino yung mga potential na mga lawmakers na makikinabang doon. Opo. Anomalies like, ano po mga example nito sir? Ano ba mga scheme itong pinag-uusapan natin? Katulad yan, yung mga overpricing ng mga sheet piles, yung paggamit ng, let us say, ang gusto nilang dapat na ilalagay na sheet piles, yung mga Z na hot rolled, pero ang gagawin nila, ang ilalagay nila yung mga cold form lang. Kumbaga, instead na yung mamahalin, i-downgrade nila kasi nga yung mga contractors, naghahabol din sila ng mga ibibigay nilang porsyento, Kasi nga malaki nga yung hinihingi ng mga politiko sa kanila eh. Kaya hahabulin nila ngayon kung sakasakali man na sa laki ng porsyento ba hindi naman kasali dun sa program of work yung porsyentong ibibigay nila eh. Opo. Kaya ang una kong tanong sa kanila is, kung 30% na lang ang naiiwan, anong gagawin nyo? Sir, isa substandard namin. Let's say, for example, kung yung sheet pile na gagamitin is Z, gagamitan na lang namin ng U, yung U-type, gano'n. Kaya dadayain nila, katulad yung dun sa isang photo ng isang dike, na nasira sa Northern Luzon. Isipin mo ba na
ang lumabas doon isang metro na na sheet pile. Tanong ko kagad na ilan ba dapat ang lalim niyan? Sabi sa akin sir, mga 6 meters, yung iba 9 meters. Paano lumabas na 1 meter, tinaputol? Sir, hindi po talaga mapuputol yan unless puputuli mo. Ibig sabihin, talagang 1 meter lang ang nilagay. I'm sorry sir, ang mga nakakausap nyo dito ay mga kontratista mismo na sinasabi sa inyo Yeah, kung mga ano kontratista, oo, mga kontratista mismo. Okay. Pero sir, may nabanggit din kasi si Senator Lacson na sinasabi ina-arbor daw po yung mga proyekto kapag na-award na kukuhanin. Have you heard the same scheme, sir? At baka may iba pa na... Yes. Oo. Maraming scheme kasi yan, Maraming scheme George, yung scheme na talagang kukuha sila ng contractor. Pero kung yung congressman contractor, yun, mga arbor talaga siya ng na lisensya. Tapos o-offeran na lang niya yung gagamitin yung lisensya ng isang contractor, tapos sasabihin na lang niya, bigyan na lang kita ng royalty. 3% na royalty. Tapos sasabihin na lang niya na bibigyan na lang kita ng project na multi-purpose building para at least kumita ka naman. Yan yung kongrehista na contractor, Meron naman yung talagang kongrehista na hindi contractor, so maghahanap sila ng contractor ngayon. At conforme rin yan sa sources nila, yung source ng pondo. Pwedeng nanggagaling sa taas o kaya dun sa kanilang pork barrel. Kung pork barrel, yan, sariling-sarili nila yan. Pero kung galing sa taas, ang pondo, may hatian yan. 25% aakyat, babalik sa taas. Nandyan na ngayon yung pass-through o tinatawag o parking fee. Kumbaga, yung pondo galing sa taas, tapos sasabihin, kung sino ang nakikinabang na distrito, yung congressman doon, tatanggap yun ng 5 to 10%. Anyway, sir, meron po kasing sinasabi na, hinahamon kayo na humarap sa mga investigasyon, nakatanggap na ho ba kayo ng formal na imbitasyon sa mga Wala pagdinig? pa naman. Wala pa. Wala pa naman. Oo. But if you receive an invitation, you are ready to bring those evidence, sir? Ay, hindi ko dadalhin sa kanila yung ebidensya. Hindi ko, bibigay ko doon sa investigating agency. Bakit, sir? Bakit hindi nyo dadalhin sa kanila? Trust issue yan Sino ba nag-iimbestiga, di ba? Unang-una, pagkakatiwala mo ba kung ikaw Jersey, pagkakatiwala mo ba yung nag-iimbestiga, yung sila mismo yung mga sangkot? Sir, another thing. Another thing, kasi may mga pinag-uusapan po na yung mga congressman, may mga kamag-anak din na may mga ari ng mga contractor din sila. At si Senator Chis Escudero, sinabi niya na dapat siguro ay hindi natin ito gawin. What can you say about this? Tama naman, kasi ang iba-iba kasing klase yan na mambabatas, When it comes to, yan sa mga infrastruktura, merong mambabatas na dati ng contractor na naging contractor, ay naging congressman. So ang gagawin na lang nila, magdadivest sila para mawala yung pangalan nila doon sa kumpanya. Pero sa totoo lang, sila pa rin yung nandun, pangalan lang ang natanggal. Pangalawa, yung mga congressman na nakita nila na masarap pala maging contractor. So naging contractor sila. Meron naman dyan ng mga congressman na nagpapanggap na hindi sila contractor, pero yung misis nila, anak nila, kamag-anak nila, contractor. So yun siguro yung tinutukoy ni Senator Escudero. Alright, sige po. Maraming salamat po, Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong pahayag ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor. Naglabas siya ng kanyang hinaing, panawagan ba, pagkadismaya kay Pangulong Marcos Jr. Nanawagan siya na sa mga susunod pa na flood control projects, wag nang idaan dito sa mga gumawa ng project 2023, 2024, 2025 dahil sayang lang ang So sana makarating sa Pangulong Marcos itong panawagang ito
dahil importante. Dito natin makikita ang malaking kaibahan sa leadership ni Pangulong Duterte at itong leadership ng Pangulo ngayon. Matagal na yan, mga flood control projects na yan. Panahon pa ng Macapagal Arroyo, Pinoy Aquino, PRRD, ngayon. Ngayon lang nagkaroon ng reklamo, grabing korupsyon sa flood control projects. Kung mayroon man yung mga unang administration, hindi kasing lala nito. Sabi ni former DPWH Secretary Singson, sabi niya, yung within 6 years na nanungkulan siya na DPWH, It's 10 a.m. halos ilan lang, 129 billion lang ang kanyang cost of project sa mga flood control. 129 billion lang, 6 years. Ngayon, isang taon, 2025 is 590 billion. So, makita nyo walang masyadong reklamo sa flood control yung mga previous administration. Ngayon lang. Bakit? It's because of leadership. Kaya, agree ako dito sa panawagan ng Governor Dolor na ito. 2023, kita niya may problema na. 24, 25, itong panunungkulan ng Pangulo. Grabing korupsyon. So sana, kung mayroon mang flood control next year, wag na yung nag-implement. Previous 3 years, sinong nag-implement? Diba? DPWH. So, sinong ibang mag-i-implement ng flood control kundi DPWH? Pwede bang ilipat sa ibang ahensya? Kung pwede, mas maganda. Example, LGU. Yun ang panawagan ni Mayor Moreno ng Manila. Ilipat daw sa mga LGUs. Kasi nga, kung may nangyaring mga sakuna ba, LGUs man ang mananagot sa kanilang mga constituents. So, aside sa LGU, sino pa ang ibang mag-implement? Anong ahensya? Wala na akong... I think may mga ibang ahensya na may flood control project din. DILG, meron din ata sila eh. Although limited. DND, meron din sila dahil sa Office of the Civil Defense. Limited. Ako, personal opinion ko lang ito. Wala na akong tiwala sa DPWH as of now. Grabe. Kasi naniniwala ako sa mga siniwalat ni Mayor Magalong at Senator Lacson na ang sentro sa korupsyon nandyan na between lawmakers at saka DPWH officials, kasi ang mga pumipili daw, ang mga naglalagay ng district engineers ng DPWH, regional directors, ang naglalagay mga lawmakers para pag-implement ng kanilang flood control project sa kanilang distrito, hawak na nila ang DPWH regional director at saka district engineer. Kaya madaling maisakatuparan yung anatomy of corruption na siniwalat ni Mayor Magalong, madaling makakuha yung lawmaker ng 40% share niya doon sa project kasi kanyang tauhan ang regional director at saka district engineer. So, ang laki, 40%. 15% sa contractor, 10% sa implementing agency. So, ito na yung sinasabi ni Pangulong Marcos na for the boys. Mga palpak, guni-guni lang. Mahiya naman kayo, kayong mga nagnanakaw, mga kickback. Describe niyan eh. So, alam ito ng Pangulo. Kaya, suportahan natin ang ating Pangulo sa kanyang hangarin na matapos na ito. Kaya, investigation. Okay. So, sinong mag-imbestigan, di pa natin alam. So, itong panawagan, agree ako dito. Kasi dapat,
every year, merong budget yan dahil binabaha tayo every year. Kaya lang, kailangan talaga ng matinong implementation.